Yan, itong nakikita nyo na drug laboratory, nakita na yun ng Pangulo at ang makita nga niya yan ay hindi niya mapigilan na nagmura at ang sinasabi niya ay ito yung mga dahilan kung bakit nagdeklara siya na ng state of lawless violence. Samantala nagpaumanhin nga, nagsorry itong si Pangulong Duterte sa 3 tao na naidawit niya sa isang drug matrix noong Agosto. Isang buwan pa lamang ang nakalilipas nang ilabas ni Pangulong Duterte ang aniya drug matrix para idiin ang kaugnayan umano ni Senadora Leila de Lima sa operasyon ng droga sa Nubi Libid Prison. De Lima, you are finished. Tapos ka na. Pero ngayon, mismong ang Pangulo na rin ang nagsabi may mali sa ilang pangalan sa kanyang drug matrix. Kaya humingi siya ng paumanhin kina dating Pangasinan Governor at ngayon Representative Amado Espino Jr., Pangasinan District Board Member Raul Sison at Provincial Administrator Rafi Baraan. 4 na beses daw pinarevalidate ng Pangulo ang listahan pero hindi raw niya makita ang malinaw na koneksyon ng 3 sa drug operations. There's a gap there that cannot be explained while his name is there. So I think that kung meron man, it's either intriga, chismis, or it was purposely done without really checking. Gayunman nanindigan siya na si De Lima at si DOJ Undersecretary Francisco Baraan ay kasama talaga sa drug matrix. Andoon si De Lima pati si Baraan, Undersecretary, sabit yung dalawa. Pati nakita mo na isang kanto si Dayan. Sinabi yan ng Pangulo ng inspeksyonin ng Umano'y Shabu Laboratory na ito sa Barangay Laquios, Arayat, Pampanga. Sino mang hindi magmura nito? Look at what they did. Hindi lang tinanggap ang challenge ko, gumawa pa ng factory. Liblib ang lugar kung saan itinayo ang laboratorio sa paanan ng Mount Arayat. Hinahabol ngayon ng isang Chinese national na si Sunday Chua na nakapangalang may-ari ng lupa. Ito yung mga aparatos na umano ay ginagamit para sa pag-manufacture, no? Ang paggawa ng droga at kung makikita nyo naman, sabi nga ni Presidente, siya nang nagsabi, high-tech na ang ginagawang produksyon ng droga dito sa Pilipinas. At ang sabi ni Pangulo kanina, itong ganitong klase ng mga aparatos ay may kakayahan na mag-produce ng 400 kilograms ng shabu araw-araw. At ang sabi niyang pupuntahan nito sa Metro Manila. Pero hindi basta susulpot lamang ang ganitong klaseng infrastruktura. Paliwanag ng gobernador ng Lalawigan. Yung front niya daw, kaya may mais dyan, parang corn seller siya. Magano siya ng feeds. Ang problema lang, yung kapitan at saka yung mga kagawad, di naman nila tinitingnan ng actual yung building. Sabi ng DILG noon, pagka nagbe-briefing siya sa amin na merong pananagutan pero imbestigahan pa sila. Ayon sa Pangulo, election season ang itayo ito pero hindi nagamit. Pinalabas na babuyan ang gamit ng compound. Kukumpiskahin ng gobyerno ang property at i-convert ito bilang rehabilitation center ng unang batch ng mga sumukong adik. Vicky, alam mo itong si Pangulong Duterte ay nagbabalak pumunta sa China at ang sabi niya sa atin dito kanina ay kukumprontahin daw niya yung mga leader ng China dahil malaki sa problema niya ay ilan sa mga Chinese nationals na nag-ooperate ng droga dito sa Pilipinas. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Malugod namang tinanggap ni Pangasinan Congressman Amado Espino Jr. ang paghingi ng paumanhin ni Pangulong Duterte. Tinawag pa ni Espino ang Pangulo na tunay na lider at maginoo. Pinuri ng mambabatas ang anyay katapangan ng Pangulo sa paghingi ng paumanhin para linisin ang pangalan ni Espino, Pangasinan District Board Member Raul Sison at ni Provincial Administrator Rafi Baraan. Ayon po kay Espino, nang magkita sila ng Pangulo matapos isa publiko ang drug matrix ay nangako raw sa kanya na ipapa-revalidate niya ito. Tiniyak din ni Espino na patuloy ang kanyang pagsuporta sa kampanya ng gobyerno kontra droga. My family, friends, and the people of Pangasinan would like to express our gratitude to the President for being a true leader and a gentleman. He has my highest esteem for the courageous and bold statement of apology for clearing my name. Rafi Baraan, my former administrator, and Raul Sison, a board member of the province.